Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apela niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, Yan ka na naman hindi yun. Ang gusto lang sabihin nitong si Vice President Sara Duterte, may obligasyon kayo. Hindi nyo ginawa. Kumusta ho kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, papanoorin ho natin ang pinaka-latest na kaganapan sa Senado. Meron hong papresko nitong si Boy Kilay. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Shoutout ho muna natin na mabilisan yung mga kababayan natin dito sa PH Update. Naku po, napakarami na naman hong nagpakulay dyan sa baba. Maraming salamat dito kay Ma'am Connie Rasos. Ma'am Connie, mega love shoutout. May long time no see. Dito kay Jennifer Kopman Romero. Mega love shoutout. Maraming salamat madam. Dito kay MJG. Maraming salamat. Mega love shoutout. At dito kay Ma'am Connie Razos. Ma'am Connie, maraming salamat. Dito kay Jenny Sementin Vlogs. Dito kay Sir Jordan Cabico. Dito kay Sir Fernie 2.0. Dito kay Joselito Darvin. Maraming salamat. Kay Mama Arizean. Thank you ha. Maraming salamat to sa pag-support sa page update. Kayo na nga sa mga nagtatanong kung bakit medyo dumalang ang upload natin. Meron ho tayong inaasikaso. Pero dire-diretso na ho tayo ulit. Ito mga kababayan, panoorin ho natin to. Ganito na ho ngayon, kalalakas ang loob ng mga dorogista sa Pilipinas. Ha? Ang nakikita nyo ho na yan, ito. Yan ho, yung harapan na yan, police station ho yan. At dito sa likod na nagvi-video, meron hong nagdodroga. Panoorin nyo ho ito mga kababayan. Nakakawindang. Ibang klase. Ayun ho, police station. Oh, police station yan. Police station yan. Police station. Ayun ho, police station. Tapos, ito na yung Tapos, nagdodroga. may nagdodroga dyan. Anak ng tokwa. Yan na ho ngayon mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Ganyan na ho katalamak ang ipinagbabawal na droga. Kaya naman, kung meron ho kayong mga binatilyo, dalaginding, bantayan nyo ho dahil itong mga drogista na to, kung ano-ano pumapasok sa utak. Ito mga kababayan. Grabe naman yan. Anak ng tokwa. Ibang klase ho. Pambihira naman tong si kuya. Pumasok sa sako Pumasok sa sako pero kitang-kita ho yung kung ano yung mga kapabalagang ginagawa niya. Yan, Nagsizesto ho siya. Nagsizesto. Anak. Kita nyo ho yun mga kababayan. Wala na hong ano ngayon. Bakante-bakanting lote. Wala na hong bakante-bakanting bahay. Pag natripan itong mga adik na to, kahit sa tanghaling tapat, sa karsada bumabatak ng ipinagbabawal na droga. Dito mga kababayan dito ho makikita nyo kung gaanong nasusuka ang ating mga kababayan dyan sa Netherlands. Dito kay Maris Umali. Ang problema na umano kasi dito kay Maris, halimbawa dito sa video na to, nakita ho kahit na anong sabihin ng mainstream media, 2,000 lang yung dumalo dyan sa rally na yan. Kung 2,000, 3,000, 4,000, ang totoo niyan mga kababayan, lagpas ho ng 6,000 ang dumalo dyan sa nangyaring pagtitipon para sa pagpapakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Netherlands. Ang issue lang naman ho dito mga kababayan, halimbawa yung kinukuhanan na video na yan, itong si Maris Umali, nagvi-video ka. Pero hindi mo yan ilalabas sa diyan sa network mo. Ito mga kababayan, bias, di ba? Ang hirap kasi kakaumpisa nyo pa lang ho dyan sa Netherlands, lumabas na yung tunay na kulay nyo Yan nung pinadala ng GMA7 dyan sa Netherlands, lumabas ho yung pagkabayas niya Nakanagto ka. Ayan bias Grabe ngayon pagka nakikita ho itong mga mainstream media na to, napakalat-kalat dyan sa detention facility nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinisigawan ho sila ng bias.
Hindi ko kasi nila pinapakita yung totoong nangyayari diyan sa ano na yan, diyan sa kulungan ni Tatay Digong. Hindi nila pinapakita kung gaano karami ang araw-araw na dumadag siya para makapagpakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho nila pinapakita yung pagmamahal ng ating mga kababayang mga OFW dito kay Tatay Digong. Kasi ganito lang naman ho yan mga kababayan. No? Araw-araw talagang dinadagsa ho yung ano na yan, yung detention facility nitong si Tatay Digong. Ito problema dito kaya nabuisit yung mga kababayan natin na nandyan sa The Hague dito sa ano na to, dito sa mga mainstream media na to. Binibidyohan ho nila yung mga tao. Kita naman binibidyohan sila. Maraming interview, maraming kesyo ganito, kesyo ganito. Pero wala hong lumalabas doon sa mga interview, walang lumalabas doon sa mga video footage nitong mga mainstream media na to na kung saan napakaraming taon dumadag siya para makapagpakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Wala ho tayong nakikitang footage sa gano'n, yung tipong napakarami yung background. Si Maris Umali pagka nagpapa-interview yan, doon sa walang tao, doon dapat walang tao sa background, yung para hindi makita ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas kung gaano karami ang mga sumusuporta kay Tatay Digong dyan sa The Hague. Kasi nung unang panahon, di ba, pagka may media, yung tipong, uy, may media, dito tayo sa likod, para pagka nag-video sila, ma-interview pa tayo dyan, gano'n. Ngayon, iba na ho usapan Ngayon, hinahanap na ho ng ating mga kababayan, mga vlogger. Kasi pagka vlogger, pagka ikaw, in-interview ka niyan, tinanong-tanong ka niyan, sigurado ilalabas niyan sa kanyang YouTube channel o sa kanyang Facebook page. Pero itong mga mainstream media na to, puro ka plastic ginagawa nila. Pa-interview sila dyan sa Netherlands, pero pagka hinanap na yung mga material na yung mga taong in-interview nila, hinanap na, saan na yung interview sa amin? Di ba, tinanong nyo kami, bakit hindi lumabas siya sa 24 oras? Wala akong ganon. Kaya naman, kung kayo nandyan sa Netherlands at nagpapakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka nakita nyo yung mga GMA, ABS na yan, sigawan nyo uwi na kayo. Dahil wala namang serbisyong ibinibigay sa sambay ng Pilipino yung mga media na yan. Kaya the best yung ginawa ng mga kababayan natin na yan kahapon na sigawan yung si Maris Umali. Ito mga kababayan, makibalita na tayo dito kay Boy Kilay. Alamin natin kung ano na yung mga kaganapan dyan sa Senado. Game! Kung ako ang tatanungin mo, ako mismo hindi ko gagawin yon. Subalit desisyon niya yun, ika nga. Nabasa ko yung mga interview ni Senate President Enrile noong mga panahong yon, kaugnay niyan. Ayon sa kanya, yan ay desisyon ng kada individual, lalo na kung sa palagay niya o sa pakiramdam niya ay hindi pa niya nakakamit ang hustisya at hindi pa niya nauubos lahat ng legal remedies na available sa kanya dito mismo sa Pilipinas. Lalo na kung sa inabiyahe na, ika nga, sa ibang bansa, mababaliwala lahat yun. Sinabi po ni Sen. Bato din na he's considering na mas mahabang stay sa Senate. And ang sabi po niya, hindi niya naman daw po siguro siya papalayasin. Sir, Ayokong mag-speculate kung gaano kahaba yon, pero tanging pwede kong pagbatayan ay yung mga nagdaang karanasan ng Senado kaugnay sa mga miyembro nito na may mga kasong kinaharap. Ang pinakamatagal na sa kasaysayan ng Senado ay kulang-kulang 1 buwan nung dito na malagi si Senator Trillanes. Ang pinakamatagal din namang pagtatago, ika nga, ng isang senador ay si Senator Lacson na tumagal naman, hindi sa Senado, sa labas, na nagtagal din naman ng, kung aking naalalang tama, ay 14 na buwan na siya'y nagtago sa ibang bansa. 14 na buwan. At kung gusto niyong humingi ng detalye, si Senator Padilla na lang yung tanungin mo dahil siya yung gumanap yata ng Senator Lacson nung ginawa ng pelikula yung kaganapang yon. Hindi siya, sir, ituturing na parang reflective sa Senate as an institution na mayroong senador na natatanggap. Hindi naman, dahil iba't ibang sitwasyon at bago noon, hindi pa nangyari yan. Pagkatapos noon, hindi pa naman din nangyayari yan. Tayo'y nag-engage lamang sa speculation sa ngayon. Sir, despite yung pronouncements po ni Senator Bato na yun nga, meron siyang kinoconsider na magtago, hindi naman po i-refuse ng Senate yung pagsisik niya ng election. Hindi para sa akin na hulaan kung ano ang kanyang gagawin kasi dahil pabago-bago din yung kanyang posisyon habang dumadaloy ang araw. Marahil pag kami nagkausap, kung yan ay nangyari na talaga, doon na lamang natin haharapin yan. Hindi lamang bilang Senate President, bilang isang institusyon din na kinabibilangan niya.
imbes na maghulaan tayo kung anong gagawin niya at kung anong mangyayari. Antabayanan na lamang natin kung talagang magaganap yon o hindi. Pero yung stand ng Senate, sir, hanggang lumabas lang yung decision ng SC dun sa petition niya. Yun yung mga naging karanasan ng Senado sa nagdaang panahon. Ika nga, kinausap na yung mga miyembro nung na-exhaust na nila yung kanilang legal remedies na wala nang pwede o inaantay pa kaugnay niyan kung kaya't marapat ay harapin na. Yan yung mga ginawa ng Senado noon at wala akong nakikitang ding dahilan na hindi rin yan ang gagawin ng Senado kung sakasakali. Dahil yun ang naging tradisyon, practice at kagawian, ika nga, ng Senado. Although it's speculative again, what if the decision of SC rules against Senator Bato? Again, that is speculative. At kung lumabas, wala pa namang kasong inihain si Senator Bato kaugnay sa aktual na warrant na iiso laban sa kanya. So ayoko mag-speculate pa tungkol doon. Yung inihain niyang kaso sa ngalan niya at ni Pangulong Duterte, pero mas akma yun sa kaso at nangyari kay Pangulong Duterte at hindi ko sakasakali sa kanya pa yon. Hindi pa muli matapos niyang i-anunsyo yung bago niyang posibleng gawin. Hindi pa muli. Last week may hinuling vlogger sa Cebu who admitted to posting yung mga fake or disinformation against President Marcos. Tapos kahapon din may paalala si Enrile regarding sa paggamit ng social media, mga social media influencers. And now we have may debate na rin tungkol dun sa kailangan magpasa ng batas regarding fake news. Wala akong nalalamang pending na measure sa Senado kaugnay sa bagay na yan at tinalakay na sa plenaryo. Kung meron man ay nasa komite pa lamang yan. Iisa ang magiging giya namin. Maliwanag at klaro ang nakasaad sa Saligang Batas, Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Nor shall anyone be... ang kaugnayan ng bagay na ito, hindi dapat magpasa ng batas ang Kongreso na tataliwas dito. So ang magandang timbangan o susi at tulay sa anumang batas na ipapasa kaugnayan ng fake news, hindi dapat ito tumawid dun sa paglalapastangan sa karapatan ng ating mga kababayan na malayang makapagsalita kaugnay sa kanilang nararamdaman at nasa isip. Totoo Bawal man yan. yun o hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan Naku, at yari pinapasa siya, mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. Naku, yari itong mga taga-Tricom dito. Ako ayoko mag-komento dyan, ha? Kasi nanakot na tong si Paduano, eh. Kung sino man ang... Diba? Kaya medyo dinistansyahan natin ng konti, di ba? Oh, baka i-contempt tayo, eh. Ngayon, sinasabi ho nitong si Boy Kilay na kailangan palang maghinay-hinay nitong mga walang yang to. Kasi ang nangyari lang naman ho doon sa mga ipinatawag nila doon, yung iba yung ibang mga congressman, nasaktan lamang ho doon sa mga komento o reaksyon nitong mga vlogger na to kaugnay sa mga ginagawa nilang aksyon dyan sa House of Representatives. Ang naging resulta ho noon na-contempt ho yung ating mga kababayang vlogger na ipinatawag dyan sa Tricom na yan. Kaya marami ho ang nagtatanong kung nasa martial law na ba tayo? Batas militar na ba itong mga itong mga galawang batas militar? Yung tipong kailangan mong magpaumanhin doon sa mga walang yang congressman dahil hindi nila nagustuhan ang iyong reaksyon doon sa mga ginagawa nilang kabalbalan dyan sa House of Representatives. Pagka tinawag mo silang tanga dahil para sa iyo, yung kanilang aksyon na yon nakakatanga, kailangan mong bawiin yun. Kailangan mo sabihin na, sorry Mr. Chair, doon sa nasabi ko sa inyo. Mali ho ako, fake news ho ako, hindi ho kayo tanga. Pambihira yung nangyaring hearing na yun. Oo. Ano ho yun? Kumbaga, ngayon hindi pa ho panahon. Pero magkakapanahon din yun. Di ba panahon? Kayo naman. Nandun lang naman yun, di ba? Nandun lang naman yun. Oh.
O sige. Kayo no, nandun yun lang naman yun. Di mawawala dun yun. How do you manage that dun sa alarming spread ng mga misinformation and disinformation sa social media? Yung mga intentional talaga. Well, truthfulness will always be the test. Again, hindi unlimited ang kapangyarihan ng isang taong magsalita, pero hindi rin tayo dapat gumawa ng anumang bagay na magko-constitute ng tinatawag nating prior restraint o isang bagay na maaaring magbigay ng takot para pumigil sa ating mga kababayan na ilahad kung anong nasa sa isip at nasa sa puso nila. Ibahin din natin marahil yung purveyors of fake news talaga. Ano bang ibig sabihin ng news? Balita. Pinapasa mo bilang katotohanan. Tingnan mo na lamang ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hindi ba merong news, yung headline? Merong opinion, editorial? Kaugnay ng opinion at editorial, walang tama at walang maling opinion. Opinion mo yun, karapatan mong sabihin kung Correct. anong opinion at nasa sa isip mo. Hindi, bawal. Bawal maglabas ng feelings. Bawal maglabas ng opinion sa mga congressman dahil pag nagkataon nasaktan mo ang kanilang damdamin, fake news ka na. May ipapatawag ho kayo. O yarin lamang sinasabi mo yan. Ayaw nyo ho ba magkandak ng separadong inquiry in aid of legislation dyan sa Senado para magkaroon talaga ng guhit sa gitna nga kung ano ang fake news at kung ano yung pagbibigay ng opinion o reaksyon o saloobin sa mga kaganapan sa ating bansa. Ang problema ho kasi kagaya lamang nung nitong si Ma'am Crescent, di ba? Meron daw. Naknanto ko, napakalinaw daw. Kaya nga parang sinasabi mo sa PNP, meron daw ganito. O anong masasabi niyo dyan? Sinasabi nila, oy PNP, meron daw. Marami daw ang mga nagbibitiw ng mga pulis daw. Anong masasabi niyo dito? Di ba binibigyan mo ng pagkakataon ng PNP para counterin yung iniisip ng sambayan ng Pilipino na dun sa nangyari kay Tatay Digong. Ang daming re-resign ng mga pulis, 'di ba? O pagka sinabi nila hindi totoo 'yan o mali 'yan, di anong problema daw? Wala namang problema. Ang issue pinalaki lang nito mga congressman na to para paiyakin yung ating mga magagandang vlogger. At hindi mo naman sinasabing ito ang totoo, ito ang opinion ko. Malaya at malawak ang kalayaan ni naman magsaad. Paano ba to? Ito lang opinion ko. Meron ho ba kaming kalayaan na gawin ito, sabihin itong mga bagay-bagay na to? Kasi pagka ngayong mga panahon na to, napakadelikado napakabingatibo nitong mga na to, mapagiganti. Itong mga congressman na to. Yung mga government official ngayon, hindi mo pwedeng kantiin, hindi mo sila pwedeng sabihin na, oy, ikaw, congressman, hindi ko gusto yung mga pinaggagawa nyo, ba't wala na kayong ginawa sa buwis ng sambayan ng Pilipino kung hindi ipamigay bilang ayuda, ayaw po nila yun. Sasabihan ka pa nila ng ganito, magkano ba binabayaran mo? Magkano ba? Ng kanyang opinion. Pero ang sino mang nagsasabi bilang katotohanan ng isang bagay, yun siguro ang pwedeng tingnan at pag-aralan na pwedeng malimitahan. Hindi yung pagsasaad ng nasa isip at nasa puso ng ating mga kababayan bilang opinion lamang nila. Should the government control the use of social media through legislation? Sinubukan na yan ng ibang bansa at nahirapan sila. Para sa akin, alam nyo, sino mang mahilig sa social media, sino mang mahilig sa iba't ibang social media platforms ay naging biktima na rin ng fake news. Sa lahat ng tao, pinakamapanuri ang mahilig sa social media at mag-social media. At hindi rin naman siguro ganoon na rin kadali para sila'y madala o mabola ng anumang kasinungalingang makikita nila sa iba't ibang social media platforms dahil mapanuri na sa paniniwala ko ang isip at kaisipan ng sambayan ng Pilipino kaugnay sa fake news o klarong mga pagkakamali o maling mga balita kaugnay sa mga nangyayari sa ating mga opisyal o mga individual na kaibigan natin o kakilala. Sir, your thoughts po dun sa naging hearing last week on former President Duterte's arrest? Ano kaugnay nun? Yung parang assessment, sir, napanood niyo po, nag-monitor po ba kayo?
Bahagya, oo. Can you ask a specific question? Ito na lang, sir, can you confirm po na yung palas ay nag-request po sa inyo, nag-invoke po ng executive privilege in a letter to you and Senator Marcos? Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, nung naipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong Arroyo. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. If I remember correctly, the Executive Secretary in behalf of the President. Sir, kinausap niyo po si Senator Marcos regarding that letter? Hindi na, inalam ko na lamang sa pamamagitan ng kanyang legislative staff kung natanggap na nga ba niya yung liham na yon. At natanggap nga niya, kaya nga nung in-invoke ni Secretary Boying Remulla yon, ay hindi naman nilabanan o nakipagdebate pa si Senator Marcos kaugnay nung pag-invoke na yon. Sir, patanong lang po ito. Patanong lang pala, hindi. Hindi ba, ito po, ito sasabihin ko ngayon. Phone-in question from kay Mean po, Los Baños. May umuugong daw po na pinakiusapan daw ni SP Cheese, si Senator Amy, na wag na ituloy yung hearing ng Thursday about ICC. Hindi totoo yun. Confirm lang daw po kung totoo. Hindi totoo yun. Ayoko na sana magkomentaryo sa chismis, pero sige na. Dahil absent si Mean. Hindi at hindi kami nagkausap. Kaugnay niyan. Sa katunayan, winelcome nga ng palasyo yung pagdinig, hindi ba? Bilang pagkakataon para maipaliwanag nila yung kanilang posisyon at mailabas ang ilang mga paglilinaw. Kabilang na ang mga sumusunod. Halimbawa, na walang kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Na yung warrant of arrest ay pinakita at hindi totoong walang kopya ng warrant. Bagaman hindi yan required ng rules of court, ginawa pa rin dahil sa kahilingan ng nasasakdal o ng inaresto. Pero sir, agree kayo doon, sir, na cover talaga na executive privilege yung supposedly information. Alin doon? Kasi, Which one? so yung conversation between the President and cabinet members regarding the arrest of the former President. Nagkaroon nga ba ng conversation? Medyo naguluhan ako doon. Sa napakinggan ko, ewan ko kung naliwanagan kayo doon. Dahil yung mga interview na sumunod noon, nagkaroon ng pag-uusap, pero yung sa hearing, ang sabi, walang pag-uusap. Ang pag-uusap lang daw ay kaugnay doon sa joke. Chismis daw. Doon sa chismis. So, anong aagrihan ko doon? Kung nag-usap lang sila tungkol sa chismis, anong kailangan o dapat sabihin doon? Pero doon sa hearing, naging forthright ba sila? I mean, naibigay ba yung detalye na naliwanagan ba kayo o nalaguan din doon sa legality or illegality ng arrest? Pinresenta yung warrant. Merong warrant of arrest. Ang posisyon ng pamahalaan ay bagaman yung bansa ay hindi covered, yung mga individual na may warrant of arrest ay covered. Bagaman hindi tayo bahagi ng ICC, sumunod tayo sa hiniling ng Interpol at gaya ng sinabi ko kanina, at wala daw kasong isinampa dito. Tulad ng binanggit ko sa inyo nung una. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito para husgahan siya ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. So okay lang 'yon para sa'yo. Kung walang kasong pending dito, ano na 'yon? Rason na 'yon para ipadala ang ating mga kababayan sa ibang bansa para doon litisin. Ganun ho ba yung lohika ng sinasabi nyo, Mr. Kilay? By contrast, tingnan mo naman yung kaso ni Congressman Teves. Andito yung kaso. Hinihikayat natin ang Timor-Leste na dalhin dito yung akusado para harapin niya yung kaso dito sa Pilipinas
sa harap ng mga Pilipinong hukom. Yun ang pagkakaiba marahil ng dalawang yon. Sa kaso ni Congressman Teves, may pending case dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang naglakas loob maghain ng kaso dito at walang pending na kaso dito sa Pilipinas para sabihing may pagkakataong mahusgahan siya ng kapwa niya Pilipino. SP yung sa hearing ng dito sa SNI, sabi ng Philippine Center on Transnational Crime, yung pag-aresto daw po kay former President Duterte, batay daw po sa red diffusion at hindi sa isang red notice. Ano yung Sa pagkakaalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential ang diffusion at hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Sir, bakit kailangan maging confidential? Hindi para sa akin na sagutin yun na nag-iso ay Interpol. Sinasabi ko lang yung pagkakaalam kong pagkakaiba nung dalawang yon. Opo. Sir, Ang epekto'y pareho sa pagkakaunawa at intindi ko. Pero yung isa ay confidential, yung isa ay nilalagay nila sa internet, sa website nila. opo. Sir, yung So, i-justify nitong si Boy Kilay kung bakit wala sa website yung diffusion. Kasi confidential nga naman yun. di ba bago mag-hearing si Senator, Kaya para dito kay Vice President Sara Duterte, ha? Yung tawag dito, yung impeachment nitong si BP Sara, ano na ho, kumbaga dandil na rin ho ba yung impeachment nitong si Vice President? Wala ho eh. Wala ho talagang masasandigan ang sambayan ng Pilipino at taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa administrasyon na to. medyo appropriate term, apprehensive ka that it might fuel further the already tense situation. After the hearing po, yung bang inaalala natin nangyari or mas naging effective? Hindi ako apprehensive. Ang sinabi ko kung naalala ko ay sana magdulot ito ng paglilinaw sa isyu at hindi bang magdumagdag pa sa hidwaang nagaganap at sa init at tensyon dito sa ating bansa. Sa pananaw at palagay ko naman ay hindi nakadagdag dahil nga may mga paglilinaw na ibigay ang magkabilang panig kaugnay sa bagay na ito at nakapagsalita. Yung mga ahensya na inimbitahan ni Senator Marcos na may buong laya. So mas nalinawan sir yung situation or Para sa akin, oo, dahil maraming mga katanungan na sagot. Tinigil na nga lang yung hearing, di ba? At sa ngayon, wala pa naman yatang pangalawang hearing na ini-schedule. So tila naging sapat yung unang pagdinig at wala namang matinding pangailangan para sa isa pang pagdinig kaagad-agad. Sir, sabi po ni Sen Amy, she plans to hold another hearing. Parang ang kailangan lang daw po makahanap ng mga international law experts which nahihirapan na po manage ng resource person. Nasa sa kanya yun. May buong laya si Senator Marcos magpatawag ng isa pang hearing at kumuha din ng resource person. Ang problema mo ay may kaso na kasing pending. So, siyempre, anumang resource person na kunin mo, abogado, international law expert na kunin mo, meron ng posisyon na kakatigan, pabor man o kontra sa naganap o nangyari. SP yun lang sa executive privilege na yun. So how does it, burden sir? I mean, paano siya hiningi yung, o in-impart sa inyo yung request for executive privilege? They simply cited the Supreme Court decision that held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend to divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. So pwedeng i-share niyo yung letter? Pati yung reply. Hindi ako nag-reply. Hindi naman kailangan i-reply dahil natanggap ko yung sulat that same morning. Tapos FYI lang. Pwedeng i-share, Para FYI lang naman yun. Kasi nasa Supreme Court decision naman yun eh. pwede niyo kami bigyan ng copy. Tatanungin ko, baka pwede ba yun? Pwede sir, yung public document. Parang hindi naman yan. Wala. yung nakalagay po na hihingi daw po sila na mga set of questions. Pwede po ba yun? Hinihiling yun kaugnay ng question hour. Pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation, inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag ka question hour ang involved.
At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ang nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question R yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy, kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. So may silang yung letter, sir. So may silang yung letter. If I remember, 1 page lang. Sir, hindi naman strange or first time ang nangyari na merong ganitong letter from the palace? Hindi. Nandito na ako sa Senado nung sinulat ni dating Pangulong Arroyo ang EO 464 na nag-apply sa lahat. Mas malala pa nga yun. Yun ang ginamit nilang dahilan para hindi magpunta sa anumang pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay invocation lamang kung sakasakaling kinakailangan. At sang-ayon ako sa ganong klaseng invocation ng executive privilege. Ulitin ko, hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaari magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Sir, ano po yung nakikita niyong pwedeng ma-achieve nung hearing on ICC in terms of ano po ba, laws? Hindi ko alam. Na kay Senator Amy Marcos siguro yan. Para makapagpalabas ng panukalang batas kaugnay niyan. Pero kung ang tatanungin mo si Senator Go, tila sa pananaw niya ay, tama ba yung pagkakaintindi ko? Too late the hero. Yung pagdinig. So, magkakaiba ng pananaw ang tingin ng ilang mga miyembro ng Senado dyan. Pero para sa akin, hindi ko pagdududahan na posible at hindi malayo sa katotohanan may panukalang batas na lumabas mula sa pagdinig na ito. Lalo na, meron tayong sariling international humanitarian law na pinasa dito sa Senado noong 2009. No, ako ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Sir, Yes, RG. ang problema kasi dito sa invocation nila ng EO 464 or na executive privilege, some days before, merong isang cabinet secretary who gave what appears to be a tell-all interview. And then ngayon, nung hearing, ginamit yung EO 464 para hindi na mag-elaborate doon sa interview na yon. Kasi nga, pina-follow up nung hearing kung ano man yung napag-usapan dun sa interview na yon. So parang, isn't that nagmumukhang parang may tinatago sila? Ika nga nung kanyang kapatid na hindi mo pinangalanan. May karapatan ng isang tao magbago ang isip at may kalayaan ng bawat isang magbago ang isip at marahil nagbago ang isip nila kaugnay sa paglalahad ng dagdag pang impormasyon. At may mga katanungan din nga hindi na rin nasundan. Dahil sa kabila ng paglalahad na yun, halimbawa, na itinanggi ng isang cabinet member na ilang upuan lang ang pagitan, ay hindi na natanong din kung alin ba talaga ang totoo. So na dapat lesson learned dito ng cabinet members. Kasi ganyan pag-usap muna ang pag-usap. Lalo na pag conversation ng presidente. Hindi para sa akin na pagsabihan sila, pero nagsimula ako sa politika sa larangan ng serbisyo publiko noong 1998. Hindi naman sa may tinatago, pero palaging less talk, less mistake. And then sir, si Vice President sabi doon sa virtual appearance niya sa hearing, pinuna niya yung kawalan daw ng action at AFP when his father was being arrested. What do you make of that? At saka, how do you look at Secretary Teodoro's response sa sabi niya, support sila sa PNP? Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa, ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apila niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law. Yan ka na naman hindi yun. Ang gusto lang sabihin nitong si Vice President Sara Duterte, may obligasyon kayo. Hindi nyo ginawa. Di ba? Nawalan tayo ng dating presidente na meron kayong mandato na protektahan siya. Yun lang naman yun. Hindi niya naman sinasabi na PNP, AFP, magbangayan kayo.
Ikaw naman, nagiging ano ka na eh, yung kulay mo nakikita eh. Yan ang problema namin sa'yo, Chis Escudero. Law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. At bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Tsaka sir, pinoint out din na yung Villamor Air Base where the president was arrested ay military facility. Parang, Well, ulitin ko, tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala na. Kadiri ka, Chis. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Ano yung sa mukha mo, na shade mo? Kadiri itong si Chis Escudero. Hindi dinadamay. Sinasabi lang niya na meron kayong mandato na protektahan. Pero wala namang pag-awayin o dinadamay. Nandun sila. Kampo ng AFP, Villamor Air Base. May mandato ang AFP na protektahan ng mga dating pangulo. Yun lang naman, anong ginawa nyo? Sa bagay, no, nandyan ka nga naman pala dahil ilinagay ka dyan ng administrasyon. Kaya lahat ng sasabihin mo dyan, parang ikaw si Claire Castro. Lahat ng sasabihin mo, dapat base sa naratibo ng administrasyon. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Wala na naman tayong matinong narinig dito kay Chis Escudero. Maliban doon sa mga komento niya sa nangyaring hearing sa House of Representatives. As always, maraming salamat po sa pagsuporta. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Nako, Chis, kadiri ka.